May narinig akong malakas na tunog habang kumakain kami kaya naman ito at tinignan ko. At yung tita ko nga ay naghagis na naman pala ng upuan niya dito sa may labas. Kung minsan talaga ay sinusumpong na lang siya bigla kaya wala na lang akong magawa. Ganito nga pala tumatakbo yung araw ko sa paglalaba, pag-aasikaso at pagtitinda. Naglalaba ako mga 3 beses sa isang linggo. Kung minsan kasi inuuna ko muna yung mga damit ni mama. Sunod ay yung sa akin naman at pagkatapos sa susunod na naman ulit hangga't sa maubos na lahat ng labahin. At habang naguhugas ako ng plato, magluluto nga ako ng pansit para merienda at hapunan na rin namin. Yung bihon kasi ay nung December pa na ibigay sa amin at ngayon ko nga lang lulutuin. Wala naman kasing order ngayong araw kaya heto at nakapokus ako sa mga gawain. At para masustansya, lalagyan ko ng mga gulay. Naalala ko nung bata ako, wala naman nagturo sa akin ng mga ganito. Basta lang ako nag-o-observe, nanonood ng mga TV, kung ano-anong pinapanood ko ng mga nagluluto. At ito talaga yung passion ko. Mahilig talaga ako sa pagluluto. Kaya siguro natutunan ko rin siya agad. Maging sa ibang gawaing bahay ay nanonood lang ako dati kila mama. Kung paano nila ginagawa yung paglalaba, paghuhugas ng plato, hanggang sa unti-unti na-adapt ko. At ngayon, nai-apply ko lahat ng mga napapanood ko sa kanila at natututunan ko ng sarili ko. Sa mga hindi po kasi nakakaalam, si mama ay na-stroke, paralyze yung kaliwang katawan at mayroong coronary artery disease kung saan barado yung ugat niya sa puso. Sabi ng doktor ay kailangan nga daw niyang maoperahan pero walang kasiguraduhan. Kaya sa bawat paglipas ng araw, si Lord na lang talaga yung aking kinakapitan dahil hindi nga ako makapagtrabaho sa labas kagaya ng ginagawa ko noon. Pero pinipilit ko pa rin makasurvive. Nagtitinda ako ng mga pizza, spaghetti, chicken, meron din akong online shop at binibenta ko naman ay mga dishwashing liquid, sombrero at pub conditioner. Sa sitwasyon ko kasi na dalawa silang inaalagaan ko, hindi ako makaalis ng matagal o malayuan dahil kung minsan sumasabay din yung pag-LBM ni mama gawa siguro ng dami ng gamot na iniinom niya. At dahil nga sa sakit niya kaya hindi na siya nakakatulog sa gabi. Hanggang madaling araw gising kami. Kaya pag natutulog si mama ay sinasabayan ko talaga. Pero kung minsan ay hindi na rin magawa dahil may inaasikaso pa akong isa. At ito nga yung tita ko, may psychological disorder siya. Kapag kinausap mo siya ay tatango na lang siya sa'yo. Pero bigla-bigla na lang susumpungin, iinit yung ulo at maghahagis ng kung ano-ano. Sa ganitong sitwasyon ko, hindi ko maiwasan ang hindi maging malungkot. Pero kailangan magpakatatag dahil ako na lang ang inaasahan nila. At sa lahat ng ito, kay Lord na lang ako umaasa. Ako nga pala si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap.